May isang bagay na tahimik na nararamdaman ng babae kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo ipakita direkta. At iyon ay dito kapag desperado ka, kapag sobrang takot kang mawala siya, kapag sobrang attached ka, kapag sobrang umiikot yung mundo mo sa atensyon niya. Unti-unti niyang nararamdaman iyon. At ang masakit, habang mas desperado kang mapalapit, mas lalo kang nawawala ng attraction. Bakit? Dahil sa psychology, ang taong takot mawalan, madaling mawalan ng respeto, sabi ni Friedrich Nietzsche. And those who were seen dancing were thought insane by those who could not hear the music. At maraming lalaki ngayon, hindi nila napapansing. Unti-unti na silang nawawala sa sarili habang pilit nilang hinahabol ang validation ng isang babae. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit biglang nawawala ng attraction ang babae kapag desperado ka gamit ang female psychology, dark psychology, at brutal na katotohanan tungkol sa emotional attachment at masculine energy. Dahil minsan, hindi looks ang dahilan kung bakit nawawala ang attraction, desperation. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Number 1, ramdam ng babae. Kapag takot kang mawala siya, may isang bagay sa female psychology na bihirang maintindihan ng maraming lalaki. Hindi mo kailangang sabihin na takot kang mawala siya. Nararamdaman yon sa energy mo, sa kilos mo, sa paraan ng pagtrato mo sa kanya, sa sobrang bilis mong mag-reply, sa pagiging sobrang available mo, sa paraan ng pag-adjust mo agad kapag may konting pagbabago sa mood niya, sa takot mong magkamali, sa takot mong hindi siya ma-please. At habang mas ginagawa mo iyon, mas lalo niyang nararamdaman na hawak niya ang emosyon mo. Sa simula, hindi mo naman agad mapapansin dahil pakiramdam mo. Pagmamahal lang iyon, care lang iyon, effort lang iyon. Pero habang tumatagal, unti-unti kang nawawala sa balance. Mapapansin mo, hindi ka na makapag-focus kapag malamig siya. Hindi ka mapakali kapag hindi siya nag-reply. Nag-overthink ka sa maliliit na bagay. At habang mas lumalalim ang attachment mo, mas lalo kang nagiging predictable. At sa female psychology, ang lalaking madaling basahin, madalas nawawala ng excitement. Bakit? Dahil nawawala ang emotional tension, nawawala ang mystery, nawawala ang challenge. Kapag alam na ng babae na kahit anong gawin niya, hindi ka aalis, unti-unti niyang nawawala ang takot, mawala ka. At kapag nawala ang takot, mawalan, madalas nawawala rin yung attraction. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who cannot obey himself will be commanded." At iyan ang brutal na katotohanan. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo, madaling kontrolin ng ibang tao ang peace mo. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Habang mas attached sila, mas nawawala ang confidence nila. Dating calm, dating focused. Dating may sariling mundo. Pero noong natakot mawala ang babae, unti-unti silang naging reactive. Reactive sa replies, reactive sa attention, reactive sa validation. At habang mas nakikita iyon ng babae, mas nawawala ang masculine energy. Dahil ang tunay na confidence, hindi desperate. Tahimik iyon, kalma, stable, hindi madaling mataranta kapag may emotional distance. At heto ang masakit, maraming lalaki, habang mas gusto nilang mahalin, mas lalo silang nawawala ng attraction. Hindi dahil pangit sila, hindi dahil kulang sila, kundi dahil ramdam ng babae na nawawala na sila sa sarili nila. Kaya tandaan mo ito, walang masama magmahal. Ang problema, kapag nawawala na ang emotional control mo. Dahil ang lalaking may tunay na presence, hindi kailangang kumapit ng mahigpit para manatili ang isang tao. At ang lalaking hindi takot mawalan, natural na mas mahirap kalimutan. Number 2, nawawala ang sarili mong identity. Kapag desperado ka, may tahimik na bagay na nangyayari na hindi mo agad napapansin. Unti-unti mong binabago ang sarili mo. Sa simula, maliit lang, nag-a-adjust ka lang naman. Pinipilit mong maging understanding, pinipilit mong maging compatible. At dahil gusto mong manatili siya, unti-unti mong sinasabi sa sarili mo, okay lang ito. Pero habang tumatagal, hindi mo namamalayang nawawala na pala ang totoong ikaw. Binabago mo ang opinions mo para lang hindi kayo mag-away. Binabago mo ang standards mo para lang hindi siya mawala. Binabago mo ang boundaries mo para lang manatili ang connection. Binabago mo pati goals mo para lang magkasya sa mundo niya. At yan ang pinakamapanganib na parte ng desperation.
Hindi lang dahil nasasaktan ka, kundi dahil unti-unti mong kinakalimutan kung sino ka bago siya dumating. Sa psychology, kapag ang identity ng isang tao nakasalalay na sa relasyon, nagiging emotionally dependent siya. At ang emotionally dependent na tao, madaling mawalan ng self-respect. Bakit? Dahil kapag takot kang maiwan, mas madali mong isinusuko ang sarili mo. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Dating may discipline, may focus, may sariling mission. Pero nung sobrang na-attach, biglang umiikot na ang mundo nila sa babae. Lahat ng mood nila nakadepende sa treatment ng isang tao. Kapag sweet siya, masaya sila. Kapag malamig siya, wasak sila. At habang mas lumalalim ang attachment, mas nawawala ang individuality. Sabi ni Carl Jung, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Pero paano mo magiging tunay ang sarili mo kung bawat desisyon mo nakabase sa takot mong mawala ang isang tao? Paano ka magiging buo kung kailangan mong sirain ang sarili mo para lang may manatili? At yan ang dahilan kung bakit maraming lalaki pagkatapos ng relasyon, hindi na nila kilala ang sarili nila dahil buong identity nila, inikot nila sa attachment. At heto ang masakit, habang mas nawawala ka sa sarili mo, mas nawawala rin ng attraction. Bakit? Dahil sa female psychology, ang lalaking walang sariling identity, unti-unting nawawalan ng masculine presence dahil ang tunay na attractive na lalaki, may sariling mundo, may sariling values, may sariling direksyon at hindi niya isinusuko yon para lang mahalin. Kaya tandaan mo ito, ang pagmamahal, hindi dapat dahilan para mawala ka sa sarili mo. Dahil ang lalaking tunay na may value, kahit attached, hindi nakakalimutang piliin kung sino talaga siya. Number 3, desperation creates emotional pressure. May isang bagay na hindi agad napapansin ng maraming lalaki. Kapag sobra kang attached, unti-unti kang nagiging emotional pressure sa taong mahal mo. Sa simula, pakiramdam mo, love lang yon. Care lang iyon, effort lang iyon. Pero habang tumatagal, hindi mo namamalayang nagiging mabigat na ang presence mo. Bakit? Dahil kapag desperado ka, unti-unti mong ginagawa na responsibilidad ng ibang tao ang emotional stability mo. Kapag hindi siya nag-reply, nasasaktan ka. Kapag malamig siya, bigla kang nag-overthink. Kapag busy siya, pakiramdam mo may mali. At habang tumatagal, lahat ng emosyon mo nakadepende sa treatment niya. At iyan ang nakakapagod. Dahil sa female psychology, kapag pakiramdam ng babae na kailangan niyang alagaan lagi ang emotions mo, unti-unti siyang napapagod emotionally. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil masyado nang mabigat ang emotional energy mo. Mapapansin mo ito kapag lagi kang naghahanap ng reassurance, lagi kang nangangailangan ng validation, lagi mong gustong siguraduhin na okay pa kayo. At habang mas ginagawa mo iyon, mas lalo niyang nararamdaman na nawawala ang emotional balance mo. Sabi ni Arthur Schopenhauer, "To free a person from error is to give and not to take away." At minsan, kailangan mong tanggapin ang masakit na katotohanan na hindi responsibility ng ibang tao na punuin ang emotional emptiness mo. Dahil kapag doon mo hinahanap ang peace mo, madali kang mawasak. At heto ang brutal na reality. Ang desperation, hindi romantic, nakakapagod yon. Dahil habang mas ipinaparamdam mong hindi ka magiging okay kapag nawala siya, mas lalo siyang nakakaramdam ng pressure. At kapag pressure ang nararamdaman ng tao, unti-unting nawawala ang excitement, nawawala ang natural attraction, nawawala ang emotional freedom. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal, hindi nakakasakal, hindi mabigat, hindi ginagawang responsibilidad ng isang tao. Ang buong emotional stability mo. Dahil ang lalaking may tunay na masculine energy, kayang magmahal nang hindi nawawala ang emotional control niya. At ang lalaking may emotional control, natural na mas kalmado, mas stable, at mas mahirap iwan. Number 4, nawawala ang respect kapag lagi kang available. May isang bagay na masakit tanggapin para sa maraming lalaki. Habang mas ipinapakita mong na lagi kang nandyan, unti-unti kang nawawalan ng value. Sa simula, mukha naman yung tama. Maging available, maging understanding, maging consistent, at walang mali doon. Ang problema, kapag wala ka ng sariling boundaries, kapag kahit anong oras, ready ka agad, kapag kahit gaano ka ka-busy, iwan mo lahat para sa kanya, kapag kahit disrespectful na ang treatment, nandyan ka pa rin, at habang mas ginagawa mo iyon,
mas lalo niyang nararamdaman na hindi ka mawawala. At kapag alam ng isang tao na hindi ka kayang mawala, unti-unti niyang nawawala ang takot na mawala ka. At sa female psychology, kapag nawala ng fear of loss, madalas nawawala rin yung respect. Bakit? Dahil ang taong sobrang available, madaling maging predictable. At ang predictable, unti-unting nawawala ng excitement. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Sa umpisa, excited ang babae. Curious siya. Invested siya emotionally. Pero habang mas nakikita niyang lahat ng attention mo nasa kanya lang, unti-unting nawawala ang tension. Nawawala ang mystery. Nawawala ang challenge. At yan ang dahilan kung bakit maraming lalaki, habang mas naghahabol, mas nawawala ng attraction. Sabi ni Niccolò Machiavelli, men are driven by two principal impulses, either by love or by fear. At sa relationships, kapag wala ng fear of losing you, minsan nawawala rin ang value mo sa mata nila. Hindi dahil wala kang worth, kundi dahil sobrang dali mo nang ma-access. At heto ang brutal na katotohanan. Ang lalaking walang boundaries. Madaling mawalan ng respeto. Bakit? Dahil ipinapakita niyang handa siyang tiisin ang kahit ano para lang may manatili. At kapag nakita yon ng isang tao, unti-unti kang tinitake for granted. Sa psychology, tinatawag itong over-availability effect. Kapag ang isang tao laging accessible, unti-unting nawawala ang perceived value niya. At iyan ang hindi maintindihan ng maraming lalaki. Iniisip nila, kapag mas nagbigay sila ng attention, mas mamahalin sila. Pero minsan, habang mas available ka, mas lalo kang nawawala sa excitement. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na confidence. Hindi iyong laging nandyan, kundi iyong may sariling buhay, may sariling mission, at hindi umiikot ang mundo sa atensyon ng isang tao. Dahil ang lalaking may boundaries, natural na mas nirerespeto. At ang lalaking hindi desperadong manatili, mas mahirap kalimutan. Number 5. Desperation makes you easy to control. Kapag desperado ka, unti-unti mong ibinibigay ang emotional power mo sa ibang tao. At iyan ang isa sa pinakamapanganib na bagay na pwedeng mangyari sa isang lalaki. Bakit? Dahil sa sandaling malaman ng isang tao na hawak niya ang emotions mo, madali ka na niyang kontrolin. Konting attention, masaya ka agad. Konting lambing. Kakapit ka ulit, konting cold treatment. Wasak ka agad. At habang tumatagal, unti-unti nang nakadepende ang peace mo sa behavior ng ibang tao. At iyan ang emotional dependency. Sa dark psychology, ang emotionally dependent na tao, madaling manipulahin. Bakit? Dahil kapag takot kang mawalan, madali kang paikotin gamit ang mixed signals. Kapag gusto kanyang lapitan, masaya ka. Kapag lumalayo siya, hahabulin mo. At habang mas naghahabol ka, mas lalo mong ibinibigay ang control ng emotions mo. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Dating kalmado, dating may standards, dating may boundaries. Pero noong natakot mawala ang babae, unti-unti silang naging reactive. Reactive sa scene zone, reactive sa delayed replies, reactive sa attention. At habang mas nagiging reactive sila, mas lalo silang nawawalan ng emotional strength. Sabi ni Carl Jung, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. At minsan, ang dahilan kung bakit sobra kang nasasaktan, hindi dahil mahal mo lang, kundi dahil nakadepende na ang self-worth mo sa validation ng ibang tao. At yan ang brutal na reality. Kapag desperado kang mahalin, madaling gamitin ang emotions mo laban sa'yo. Dahil handa kang ibaba ang standards mo, mapanatili lang ang attention nila. Handa kang tiisin ang disrespect. Huwag ka lang iwan. Handa kang mawala sa sarili mo. Huwag ka lang mawala ng tao. At habang mas ginagawa mo iyon, mas lalo kang nawawala ng kontrol sa buhay mo. Kaya tandaan mo ito, ang lalaking tunay na may emotional power. Hindi madaling makontrol, hindi dahil wala siyang feelings, kundi dahil hindi niya hinahayaang hawakan ng ibang tao ang buong peace niya. At ang lalaking may emotional discipline, natural na mas mahirap manipulahin. Number 6, nawawala ang masculine energy mo. Maraming lalaki ang akala, ang masculine energy nanggagaling sa pera, sa katawan, sa yabang, sa pagiging dominante. Pero ang tunay na masculine energy, mas tahimik kaysa doon, nanggagaling iyon sa emotional control, sa calm presence, sa kakayahang manatiling stable kahit magulo ang emotions. At yan ang unang nawawala. Kapag desperado ka, mapapansin mo ito sa sarili mo. Dating kalmado ka, dating focused ka, dating may sariling mundo ka.
Pero nung sobrang na-attach ka, unti-unti kang naging anxious. Laging naghihintay ng reply, laging nag-overthink, laging naghahabol ng attention. At habang mas naghahabol ka, mas nawawala ang masculine presence mo. Bakit? Dahil sa female psychology, ang desperation, nararamdamang emotional instability, at ang emotionally unstable na energy. Hindi attractive, sabi ni Friedrich Nietzsche, he who cannot command himself should obey. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong emosyon, madali kang kontrolin ng attachment, madali kang kontrolin ng validation, madali kang kontrolin ng fear of losing. At yan ang dahilan kung bakit maraming lalaki, habang mas attached sila, mas nawawala ang confidence nila. Hindi dahil pangit sila, hindi dahil kulang sila, kundi dahil ramdam ng babae na nawawala na ang emotional stability nila. At heto ang brutal na katotohanan, ang tunay na masculine energy. Hindi naghahabol, hindi desperado, hindi umiikot ang mundo sa isang tao. May sarili itong direksyon, may sariling purpose, may sariling peace. At habang mas nakikita iyon ng babae, mas tumataas ang attraction. Bakit? Dahil bihira ngayon ang lalaking may emotional discipline. Bihira ang lalaking kalmado kahit may emotional pressure. Bihira ang lalaking kayang magmahal nang hindi nawawala sa sarili niya. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na confidence. Hindi yung pinakamadaldal, hindi yung pinaka-showy, kundi yung lalaking kahit attached, hindi nawawala ang emotional control niya. At ang lalaking may emotional control, natural na may presence. At ang presence, hindi kailangang ipilit, ramdam iyon. Number 7, kapag ikaw ang habol ng habol, siya ang nagkakaroon ng power. May isang brutal na katotohanan sa relationships na bihirang sabihin ng direkta. Kung sino ang mas attached, siya ang mas vulnerable. At habang mas ipinapakita mong na siya ang sentro ng mundo mo, unti-unti mong ibinibigay ang emotional power mo sa kanya. Sa simula, hindi mo naman agad mapapansin dahil pakiramdam mo. Pagmamahal lang yon, effort lang yon, pagiging loyal lang yon. Pero habang tumatagal, may nangyayaring tahimik sa dynamics ninyo. Habang ikaw ang habol ng habol, unti-unti siyang nagiging relaxed. At habang siya ang mas relaxed, ikaw naman ang mas nagiging anxious. Kapag hindi siya nag-reply, ikaw ang bothered. Kapag malamig siya, ikaw ang nag-overthink. Kapag lumalayo siya, ikaw ang naghahabol. At habang mas nangyayari iyon, mas lumalakas ang emotional power niya sa'yo. Sa psychology, tinatawag itong power imbalance in attachment. Kapag isang tao, mas invested emotionally, mas malaki rin ang emotional risk niya. At yan ang dahilan kung bakit maraming lalaki, unti-unting nawawala ang confidence nila. Habang mas naghahabol sila, dahil habang mas ipinapakita mong na hindi ka magiging okay kapag nawala siya, mas lalo niyang nararamdaman na hawak niya ang emotions mo. At kapag hawak na ng ibang tao ang emotional stability mo, madali ka nang kontrolin, konting attention, masaya ka agad, konting distance, wasak ka agad. At habang tumatagal, unti-unti nang umiikot ang buong mood mo sa behavior ng isang tao. At iyan ang emotional dependency. Sabi ni Arthur Schopenhauer, dependence is misery. At iyan ang masakit na reality. Kapag nakadepende ang peace mo sa presence ng ibang tao, madali kang masira. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Dating may standards, dating may discipline, dating may boundaries. Pero noong natakot mawala ang babae, unti-unti nilang isinuko ang lahat. Self-respect, peace, identity, dignity. Basta lang manatili ang connection. At habang mas ginagawa nila iyon, mas lalo silang nawawala ng attraction. Bakit? Dahil sa female psychology, ang lalaking walang emotional balance. Unti-unting nawawala ng masculine presence dahil ang tunay na masculine energy hindi nanggagaling sa paghahabol. Nanggagaling iyon sa emotional stability, sa self-respect, sa kakayahang manatiling buo kahit may possibility ng pagkawala. At heto ang brutal na katotohanan. Kapag sobrang natatakot kang mawala ang isang tao, unti-unti mong inilalagay siya sa posisyong mas mataas kaysa sa sarili mo. At kapag nangyari iyon, nawawala ang balance ng relasyon. Ikaw ang laging naghahabol, ikaw ang laging nag-a-adjust, ikaw ang laging nagsosorry, ikaw ang laging natatakot. At habang mas nangyayari iyon, mas lalo kang nawawalan ng emotional power. Sabi ni Friedrich Nietzsche, no price is too high to pay for the privilege of owning yourself. At maraming lalaki, hindi nila namamalayang isinusuko na nila ang sarili nila para lang mapanatili ang isang tao.
Kaya tandaan mo ito, walang masama magmahal, walang masama maging attached. Ang problema, kapag nawawala na ang self-respect mo, kapag nawawala na ang emotional control mo, kapag nawawala ka na sa sarili mo dahil sa takot mong maiwan, dahil ang lalaking tunay na may presence, hindi kailangang habulin ng isang tao para maramdaman ang value niya. May sarili siyang mission, may sarili siyang peace, may sarili siyang identity. At kapag natutunan mong na hindi umiikot ang worth mo sa atensyon ng ibang tao, doon nagsisimula ang tunay na emotional strength. At ironically, doon ka rin mas nirerespeto, doon ka rin mas tumatatak dahil ang lalaking hindi desperadong kumapit, natural na mas mahirap kalimutan. Kaya tandaan mo ito, walang masama magmahal, walang masama maging caring. Ang problema, kapag nawawala ka na sa sarili mo, kapag umiikot na ang value mo sa atensyon ng isang tao. Sabi ni Carl Jung, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. At paano mo makikilala ang sarili mo kung bawat emosyon mo nakadepende sa validation ng ibang tao? Ang lalaking tunay na may presence, hindi desperadong habulin, may sarili siyang mundo, may sariling mission, may sariling peace. At kapag natutunan mong maging buo, kahit walang pumipili sa'yo, doon nagsisimula ang tunay na confidence. At ironically, doon ka rin mas tumatatak. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi ako mawawala sa sarili ko para lang mahalin. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa female psychology, dark psychology, at masculine self-mastery, subscribe. Dahil dito, hindi ka lang matututo, magigising ka.